Isa sa pinakadinadayong lugar ang Burnham Park dito sa Baguio dahil sa taglay nitong ganda. Ngunit madalas ay nagiging biktima pa rin ito ng pagkakalat at polusyon. Kaya naman ngayong araw, Napatungtong ang aming team dito sa Burnham Park and tara samahan nyo kami alamin kung malala na ba ang basura dito sa Baguio. sinimulan naming maglakad-lakad at ang nakakagulat ay matatagpuan mo ang mga basurang ito kung saan-saan. Sa mga halamanan, kanal, mismong daan. At ang nakakagulat ay meron pa sa mga puno. At sari-sari ang mga basura na ito mula sa mga bottle, plastic, juice, at maski mga face mask. At sa hindi namin inaasahan ay malapit nang mapuno ang aming dalang garbage bag. Nagpatuloy kaming pumulot ng mga basura at kung saan-saan namin ito natagpuan. At isa pang napansin namin ay Sa hindi ko maintindihan, ang lapit-lapit na talaga ng basurahan pero di pa nila matapon ng tama. You can see naman, sobrang dami pa rin. tama nga naman. Minsan kahit malapit na ang mga basuraan ay tinatamad pa din tayong magtapon ng tama. Sa pagpapatuloy naming paglalakad ay hindi talaga kami nauubusan ng mga basura na pinupulot sa daan. At kung aming papansinin, ang mga basurang to ay matatagpuan sa mga sulok-sulok ng Burnham Park. At sa wakas, matapos lamang ang 5 minuto naming paglalakad ay puno na ang aming bag. Sa 5 minuto naming paglilibot, puno ng aming bag ng basura. Para sa karamihan, maliit na problema lamang ang mga kalat na ito. Ngunit, ang pagkakalat na ito ang siyang nagiging dahilan ng polusyon na nagko-contribute sa climate change. And we all know that climate change is a very, very serious dilemma. Kaya naman, samahan nyo kami sa pagtuklas namin ng mga solusyon sa problema ito. So day 2 nandito ulit kami ngayon sa Children's Park upang una kami ay iikot, lilibot at pangalawa susubukan naming maglinis ulit at titignan natin kung gaano kadami ang aming maiipon at pangatlo susubukan din natin maghanap ng kikilalanin natin na nagtatrabaho dito upang magkaroon pa tayo ng knowledge sa problema dito ng basura sa Children's Park tulad ng mga street sweepers. Kaya tara, samahan nyo kami. Tara! At sa amin ng paglilibot ay sa entrance lamang namin nakilala si Kuya Jose. Isang street sweeper na nagtatrabaho dito sa Children's Park. Ako si Jose May Maginsay. Ilang taon na po kayo sa trabaho nyo? Tatanga taon to la 13 years ko. 10 years. 13 years. Ay, 13 years. Ano? Sa ilang taon nyo pong paninilbihan, ano po ang masasabi nyo sa kalat o basura dito sa Burnham? Kung sa basura, ay marami no ti taga Bagyo, amo dati ko ano na ti basura. Ay amo dati agi basura, amo ti bisita. Delaw na ta, dati andaw na nga makati basura. Mga mangibol lang yan, mangilasin, slacks guy. Katimnaglatan, guy. Para sa inyo, sapat po bang mga basurahan dito? Sa akin, kulang pa yan. Kulang pa. Right. Sa isang buwan taon, o ano pang buwan ang pinaka lumala o gumabe ang problema sa pagkakalat o basura? Sa isang taon, sinumbar ka grabe. Saka sa big season. O, Big season, mga December, panagbenga, kita daw. dagsahan ng turista, no? Mga summer vacation. Ano po ang pwede namin gawin bilang mga residente at sa mga nanonood na turista na makakatulong sa problema ng kalat, polusyon at basura? Tulong and advice. Tulong and advice. Yun. Sa mga bisita, mostly doon, bisita namin, mga katirogit. Seminar niya. Libre nga ako. Umayda. Maraming salamat po sa pag-interview. Pagkatapos ng interview namin ay humiling kami na sumama sa kanya sa pagwawalis. Wala namang dalawang isip na siya ay pumayag sa amin. Kaya naman ngayon, samahan niyo kami sa journey na ito. Ako pala dyan, naman ang pagsiwalis niya. Pinutan mo yan. Really? Sa pagsama namin kay Kuya Jose, madami kaming natutunan tulad na lamang nito. Nakita yun. Nagsama. Ito tata, damanan. Ilang, so,
Nakastack yan. Nakastack dito sa taba ng intro. Oh, yun. Tibulong na dito eh. Tagsagadak tibulong. Kata nagpasuran tampanan niya. Katakmanan. Tanda makita na nga hanggang nelok. May sabali ti basura kin ka. Segregation dato eh. Segregation. Tatay kiniramit ko dito ito. Dengan pas nga nag-pick up namin bulbulong king kindo dito niya. Kata at pick up pesak tok katibulong manan. Tuloy ko manan. Tanda ka basurahan. Wan dapat basuran wan tanong ritual. Na dati tanong tantay ko matan dapat basuranan. Mot tanong bulong lang ti kabin ko lepas ko yan. Tatay awan dito ya daman na. Dubli-dubli ah. At sa paglalakad na naman namin ay nakatuklas na naman kami. Gimana niya? Kanya. Wan. Laki manan, manan. Ini basura yun, basura man ito eh. Ano nalinis? Ay, nakikin ito po. Pagkarot. So ano, si Kamat, ikapong majalik-likod na. Sa nga libutan namin eh. Sa pagsama namin kay Kuya Jose, nakita namin kung gaano siya kasipag libutin ang bawat sulok ng Children's Park para lamang hanapin ang mga basura na nakasiksik kung saan saan. Ay, dagito igibagbaga yung anong ako. Ay, dati ka man. At that time sa tubig, manan nga eh. Pupuran nyo ba or... Alala ang damot ng Calmedia dumping site. Yung interest kasi yan. Dito nga malungtutan. Makomposo. Compose. Tay bawal da mga mitipur. Una. Ano da kuno tang kuno da jawen. Tipuran lang magkat buluhan mot nga silupin. Demo ti madin no silupin. Nguno kasi lang okay lang. Nguno dito may nato lang no pakante jay ko ta busy tayo ng anong tatak ya kadwa busy da. Napay maala. Okay. Patuloy ang aming paglilinis kasama si Kuya Jose. At patuloy din ang kanyang pagbibigay ng mga bagong kaalaman sa amin. Mano kayo ngayon nga ikot dito mano? Tata may sak. Oo. May sak tatay. Di yakak. Lukas tayo. Namu yung lapuno niya. Isip-sip tayo lang. Tanan daw na makita nga ng puno. Tanong na puno kami may angin mo lang. Hindi masaya man tubig. So nga habang masaya pa yung supa dyan space nga pang basura. Sa dami ng mga basura na aming nakikita, magtataka ka talaga kung saan ba talaga ang lugar sa Burnham na may pinakamaraming basura. Ngunit nung tinanong namin si Kuya Jose tungkol dito, ito ang kanyang tugon. Halos sa amin? Halos sa amin. Parehas eh. Parehas. Kasi ito tao. Pagkarati kasi Saturday, Sunday, dapat tigabang di tao. Ako kahit dyan makikita nga kung may pinupin mga angin. Oh, nasakit yung mata nga ako. Kita. Habang pupunta na kami sa gitna ay nararamdaman ko na ang kumukurot na init ng araw. Ngunit nung tinanong ko si Kuya Jose tungkol dito, Ang bagta kaya yung rete pig sa tipudot manong. Sanay. Oo. sa dami ng mga basurang ito, magtataka ka talaga kung ano ang pinakamaraming tipo ng basura na inyong makikita. Kaya naman nung tinanong namin si Kuya Jose, Manong, anya ka mas grabe nga masagsagat yung basura. Grabe, ay dati ko nakita tissue kin silupin. Sulupin. Wan. now that is very alarming because we all know that plastic emits substance that contribute to greenhouse gases, which in turn also contributes to climate change. Daba macam-chamban yung agibat bati ti basura tapos anya tikas-kas tayo kanya ata. Nandagi bate. Good. Bagami ang matambahan mi lagi di. Bagami nga. Mano, masara damat ti basurahan tayo di lang ibang ng tela jayon. At ba penalty na nga ako? Awan. Awan. Sa iba lang advice lang. Advice, sorry. Nakakagulat ang dami ng mga basura na aming nakikita, pero ayon kay Kuya Jose, No big season kami talos mapuno kami nga ti tao. Ang agawid da
Dahil kinaado ti tao, kinaado mo basura nga mabatis. Sumodo ta. It's truly a peak season kung saan madaming tao ang umaakyat sa Baguio at madami ring basura ang naiiwan. Ito ay malaking balakid sa mga tao tulad ni Kuya Jose na siyang naglilinis ng mga basurang ito na naiiwan lamang, ngunit ito rin ay malaking balakid sa ating mundo. Because the life cycle of some of these litters, especially the plastics, are what causes greenhouse gas emissions. Lumipas na ang oras at sa halos 13 minuto naming paglalakad ay aming nakang nalibot ang buong Children's Park. It was a great journey for us to work with Kuya Jose as we've come to learn the problem with trash here at Children's Park. Hindi sa paglilibot. Ayan. At normal days lang na ako na kayo. Kasi Normal days lang. No, hindi na traffic season ay nakasti, baka libang nga dadakkel. Hindi lang pinagpa tayo. 1 minuto. Salamat Bart, Mano, Oo. for your time. No problem. Sa maikling panahon ng aming paglilibot kasama si Kuya Jose, madami kaming natuklasan at syempre madami rin kaming natutunan. Pagkatapos nga naming nagpahinga ay nagpaalam at nagpasalamat na kami kay Kuya Jose. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aming journey sapagkat napagdesisyonan namin na umikot pa sa pangalawang beses upang tignan kung mapupuno ba namin ang mga natirang garbage bag na aming dala-dala. So kasasabi lang ni Kuya ng last na is panglipsang talaga dito, pero pagbalik namin meron pa rin. Pero hard to tell naman kasi, pero kapag mapapansin nyo talaga sa tapunan, panglipsang talaga. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sinubukan naming silipin ang mga lugar na hindi pa namin tinignan kanina at sa gulat nga namin ay O, di ba? Unexpected na kami magtatapon dito. Talagang sulok na sulok. Teka, baka may ahas. Oh, wala naman. Safe. isa pang gumulat sa amin ay ang nakita namin dito sa isang sulok ng Children's Park. Dito. Hindi nyo talaga maaasahan na sa Children's Park is meron talagang battle ng alak, you know? Yung battle ng alak tapos baso. Sa Children's Park pa, di ba? Hard to ka-imagine. Ayan, ang partner ng Jean, C2. Sa paglalakad namin, hindi namin inaasahan na madami pa kami mapupulot na basura. Hindi namin tinignan ang mga sulok-sulok na ito kanina, pero ngayon na nakita na namin, mukhang mas may mailalala pa pala talaga ang problema ng kalat dito sa Children's Park. Kanina, as you can see, wala pa kanina itong mga basura na to. Kaya ngayon pupulutin natin. Pupulutin mo lang. Natapos na namin ang muling pag-ikot namin at sa tingin ko, oras na para tanungin ang bawat miyembro sa kanilang karanasan. Para sa akin, ang napansin ko ay hindi maubos-ubos na basura kahit na ilang beses mo nang linisin, hindi pa rin sila nauubos. Kaya ang magandang solusyon dito is may sariling disiplina ang isang tao. Sa aming paglilibot, marami talagang hindi natatapon ng tama sa basurahan. Kaya ang dapat solusyon dito, dapat maglinis ng araw-araw para masolusyonan. Sa aming paglilibot, marami pa ring basura ang ating nakolekta. Paano na kaya pag peak season? Sa paglilibot namin, marami talang basura kahit na naglinis na kami. Tapos nung bumalik ulit kami, marami na naman. Kaya ang masasabi kong solusyon, dapat talaga may disiplina talaga sa sarili natin. So napansin ko sa paglilibot namin, grabe talaga. Pati yung mga fish pan, yung mga sulok-sulok, talagang meron talagang basura. Tapos yung pagbalik namin pagkatapos namin maglibot ng basura, pag
linis namin, meron pa rin. Talaga, hindi talaga may iwasan.